makikwento, Miss Lai, yung pinakamatinding problema na dumaan sa buhay mo? Problema agad. Yes. Kung may problema, may blessing. Yes. Na dumaan sa'yo. Yung pinakamabigat? Yes. I'd say yung pinakamabigat is nung namatay yung father ko. I didn't know na nagka-depression pala ako. Hindi ko alam. Akala ko normal lang. And then, after siguro 4 years, naghiwalay naman kami ng husband ko. So, yun yung pinakamahirap. Lalo na akong na-depressed that time. Kasi, depressed na pala ako, tapos naghiwalay pa kami. So, parang yun yung talagang lowest point ng buhay ko. Yun yung pinakamahirap. Pinakamahirap na challenge. And thankfully, nalampasan ko naman. Awa ng Diyos. So, bali, nung nag-work ka, tama no? Nagkaroon ka ng negosyo. Ito nga, napasok mo agad. Ito yung first business mo. Yes. Itong Sardos. Until now, nag-ooperate pa rin siya. Pero, yun yung dumating ang time na nagkaroon ka ng challenge. And then, etong Sardos Garden, anong nangyari sa kanya? So, nasira din, nalugi yung business, napabayaan, kasi naghiwalay kami, tapos ako talagang sobrang depressed ko. Hindi na ako nagbi-business, parang wala na akong pakialam, hindi na ako lumalabas ng bahay, hindi na ako makabangon ng kama, ganon. So, we live on separate ways. And then, nung talagang parang ang tagal ko ng depressed, parang more than 1 year na, sabi ko, gustong-gusto ko nang ibangon yung sarili ko, pero hindi ko magawa. Tapos, hanggang sa naghanap na talaga ako ng help. At that time, before kami maghiwalay ni husband, nag-aaral na ako ng trading. So yung mentor namin doon, lagi niya sinasabi na mag-attend kayo ng mga ganitong self-development trainings. So nagpunta ako doon, nag-attend ako. First was Millionaire Mind Intensive. This is about money, about millionaire mind. So sabi ko, baka dito na ako yayaman. So nag-attend ako noon. And then nag-offer sila ng program na 320-something. 5 programs yon sa abroad. At that time, may konti pa akong pera. Pero hindi kaya ng utak ko na, magbabayad ako ng ganun kamahal. Ano pa klaseng seminar yon? First seminar ko yung Millionaire Mind. So, sabi ko, next year na lang pag-iipunan ko to. Dumating yung next year, wala akong pera. Tapos, may usapan kami ng friend ko na sabay kami pag-iipunan for the next year ulit. Sabi niya, sige, attend siya ng MMI ngayon, pero next year pa kami attend ng Quantum Leap kasi wala pa kaming pera. Pero nung nandun siya, bigla siya nag-enroll. Sabi ko, paano ako? Hindi wala akong kasabay. Sabi ko, paano mo binayaran? Sabi niya, credit card. Bahala na si Bat. Tapos ako naisip ko, credit card. Last week lang, tumaas yung credit limit ko. Nang saktong-sakto yung amount, 330 din. Sabi ko, sign ba ito ni Lord? So, nag-risk ka. Tapos, nag-pray na lang ako, Lord, bahala ka na sa akin. Basta, pero kasi credit card, sabihin natin, pinangutang ka ng bank, babayaran mo pa rin. Tapos hindi nga ako nagbi-business dati, di ba? Parang pinabayaan ko na. But at that time, I really wanted to rise up. I really wanted to change my life kasi ang tagal ko nang depressed. How many years? More than 1 year. Hindi. Nung naghiwalay kami ng asawa ko, more than 1 year. Pero I never knew nga na, mula nung namatay pa yung tatay ko, doon nag-start yung depression. Hindi lang masyadong halata. Ganun. So, ibig sabihin, na-depressed ka, dahil na-depressed ka, nagkaroon ka ng anxiety, and then, hindi mo na naiintindi yung asawa mo. Tapos, nagkaroon kayo ng miscommunication. Sabi niya dati, hindi na kita maintindihan. Ako naman, hindi ko naiintindihan. Akala ko, normal ako, sila yung nakainis. Parang sila yung kaaway ko lang. Parang biniblame mo sila. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung anger ko. Which I found out later on, that sadness na hindi ko na-express.